sa bawat isa. Thank you po sa privilege na makapagsalita po sa inyong unahan. Tayo po magstaying lahat and let's open our King James Bible in the book of Nehemiah. Let's open our King James Bible in the book of Nehemiah chapter number 2. Nehemiah chapter number 2 and verse 12. Right, nandiyan na po ba ang bawat isa? Say aloud, amen. Amen. All right. Sige po, tayo po ay magbasa. Basahin natin verse 12. Ready? Read. And I rose in the night, and I some few men with me, neither told I any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem, neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon. So we all know the story of Nehemiah. Siya ay isang cupbearer ng hari ng Persia na si Artaxerxes. He is not a prophet nor a priest, but a man that has a burden for his place. Kaya nga, ang pag-usapan po natin ngayong hapon, a service from the heart. A service from the heart. Tayo po yung saglit na manalangin, dakilang Diyos na makapayan rin sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na pinagkaloob. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong sign na mapapakinggan. Salamat, Panginoon, sa awitin namin pakinggan na naghanda sa aming puso't isipan. Kaya, Panginoon, tago niyo sa inyong likuran, kahit po siyang makita, Panginoon, sa aking buhay. Patawarin niyo po kami sa kulang pagkakasala. Sa amin na lang sa Panginoon Jesus. Amen. Pero po, maupo ang bawat isa. So, the time of this event was 444 BC when Nehemiah leads the third and last return to Jerusalem after the Babylonian exile. Ang Babylonian exile po is time ng 70 years captivity po nila sila ay nagpunta doon sa Babylon. And pagkatapos ng captivity, merong mga taong bumalik po sa lugar ng Jerusalem. And the first na bumalik po doon, ang nag-lead po sa kanila is no other Zerubbabel. At nirebuild po nila ang temple, that is 538 BC. At ang sumunod na nag-lead after 60 years was Ezra to rebuild the community. And soon after, we'll see na kung saan nabasa po natin sa ating text verse that Nehemiah lead the people to rebuild the wall of Jerusalem. He take the lead because he was burdened when he heard the dispirited, defenseless, and desolate condition of Jerusalem. Siya ay umiyak, siya ay nanalangin, siya ay nagfasting sa Panginoon because it starts from the heart. Siya ay nagpahalam sa hari ng Persia para i-rebuild ang wall. It comes from the heart. Makita natin kung ano yung desire, kung ano yung nasa puso ni Nehemiah. Hindi lang basta-basta dahil kung ano yung nasa puso niya ay nakita sa kanya. Kaya nga, natapos nila i-build yung wall in just 52 days. Though, merong opposition, merong persecution siyang naranasan, but because it starts from the heart, ito'y kanilang natapos. Kaya nga, kung wala sa puso ang ginawa ni Nehemiah, he could stop when opposition came. He could reason out when the king asked him. He could ignore when he heard about the wall of Jericho, but he didn't because it was from the heart, mga kapatid. Kaya nga makita natin, he served from the heart. So, makita natin kung ano yung nasa puso ni Nehemiah. Nakita natin na hindi lang basta nasa puso niya, ipinakita niya sa bawat isa. Merong manifestation. Merong naging resulta. Yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Yung kanyang desire sa kanyang puso. Kaya nga merong tatlong bagay tayong dapat matutunan sa kanya. There are three things as he served from the heart. Number one, his desire. Number one, his desire. Desire means a wish or want. A desire means a wish or want. Sabi ng Proverbs chapter 16 and verse 1, the preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Sabi ng Psalm chapter 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Remember mga kapatid, God is the one who gives our desires, and it will come. At ito ay makita sa atin. Just like Nehemiah, no, kung paano yung naglagay ang Panginoon sa kanyang puso. Yung sabi ng chapter 2 and verse 12, and I arose in the night, I and some few men with me, neither told I any man what my God had put me in my heart. Kaya nga dyan natin makikita yung desire ay nagagaling sa Panginoon. Hindi lang basta sa tao, kundi galing sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga,
We must have that desire na galing sa Panginoon. Tandaan natin, ang Panginoon ay hindi natingin sa mukha, hindi natingin sa talento na meron tayo, hindi natingin sa abilidad na meron ka, hindi natingin kung magaling ka kumanta, hindi natingin kung ikaw ay magaling magturo, ikaw ay magaling tumugtog, ikaw magaling mag-preach. Ang tinitignan ng puso ay nasa puso natin. Yan ang tinitignan ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng puso sa gawain. Nakita natin kay Nehemiah, hindi siya umatras o umayaw. He's a cupbearer. Siya ay nasa palasyo. Pero yung naging trabaho niya parang construction worker. He rebuilt the wall. Pwede naman niyang hindi kunin yon, pwede niya namang hindi gawin yung wall. Pwede namang ibang tao ang gumawa. But because of his desire, God put a desire in his heart. Kaya niya ginawa ang wall. And that desire is come from the Lord. Kaya makita natin, it comes all from the heart. Sa puso, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng paglilingkod na mula sa puso. Number 1, we'll see his desire. Number 2, his determination. Determination means firm or unwavering resolve. Determination means firm or unwavering resolve. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 and verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya nga, when we do something, be firm, especially kung para sa gawain ng Panginoon o para sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Bible, be steadfast and unmovable. Kaya kung may dumating man na persecution o opposition sa ating buhay, we must keep on serving the Lord. We must see, sabi ng Nehemiah chapter 6 and verse 3, sabi rito, and I sent messengers. Balikan natin verse 1. Sabi rito, now it came to pass when Sanballat and Tobiah and Geshem the Arabian and the rest of our enemies heard that I builded the wall and that there was no breach left therein. Though at the time I had not set up the doors upon the gates, that Sanballat and Geshem sent unto me, saying, come, let us meet together in some one of the villages in the plain of Ono. But they thought to do me mischief. Sabi ng verse 3, and I sent messengers unto them, saying, I am doing a great work, so I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and come down to you? Imagine, yung determination ni Nehemiah, kung ano yung sinasabi mga opposition sa kanya, hindi niya tinignan yon, hindi niya hinayaan na yun ang magbuka ng kanyang atensyon. Because of his determination, natapos nila ang wall. Ang napakahalaga na when pag tayo nakaranas sa mga ganoon, just keep on. We must put our determination sa gawain ng Panginoon. We must put our heart on it. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 3 and verse 14, Hebrews chapter 3 and verse 14, for we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. We are made partakers, remember. Kung may persecution at opposition ang naranasan, ibig sabihin, may ginagawa ka para sa Panginoon. Kaya nga yan ang magmamanifest sa atin when we do something for the Lord. Meron at merong mag-oppose sa'yo. Meron at merong magpe-persecute sa'yo dahil alam nila na tama yung ginagawa mo. Napakahalaga. Kung yan ay ginagawa natin sa puso, makikita yan ng mga tao. Kaya we are made partakers of Christ, especially yung ginagawa natin sa area. Pag soul winning, pag-invite, ang Bible study, napakahalaga. Kaya nga, huwag tayo patamad-tamad, huwag patulog-tulog, huwag ka pa upo-upo. Napakahalaga na mayroong determination. Papayag ka ba, sa tagal mo sa area, wala kang bunga na madadala? Kung baka kapag nagtanong sa iyo ang Panginoon, sino nadala mo? At wala kang maisagot? Papayag ka ba nun?
Kaya nga napakahalaga na meron dapat sa puso ng gagaling yung ginagawa natin. And we must have that determination. Kagaya ng ginawa ni Nehemiah, sabi niya, I am doing a great work. I cannot come down. Meron mang nag-oppose sa'yo, meron nag-persecute sa'yo, meron nag-aalok sa'yo sa labas ng mga pag-aaral, sa college, pag-aaralin ka niya, kaya kanyang buhayin. But you know, nasa kalooban ka na ng Panginoon, you're ready in the work of God. Tandaan natin, the perfect place is in the will of God. Now, we will see His determination. Then number 3, hindi lang ang kanyang desire, hindi ang kanyang determination. Number 3, His dedication. His dedication. Dedication means willingness or willingness to give time and effort. Sabi dito ng Ecclesiastes chapter 9 and verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kaya napakahalaga mga kapatid, kung ano yung sinimulan natin, ay dapat nating tapusin na maayos. Dapat nating tapusin nang ito ay nasa kalooban pa rin tayo ng Panginoon. Kaya kung tayo ay nasuko na ng buhay natin, we must surrender all. Wala nang para pa mag-retire tayo. Dapat tayo ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Tayo ay nagsuko ng buhay para sa Panginoon. Kaya huwag kang susuko mga kapatid. We must keep on serving the Lord from the heart. Serve the Lord from the heart. Makita natin kung paano ginawa ni Nehemiah ang wall. In just 52 days, just imagine a cupbearer gagawin yung isang wall, 52 days, talagang imposible. But God made it possible. Tandaan natin, ang specialty ng Panginoon is our impossibilities. Kaya nga, makita natin kung paano nagtiwala si Nehemiah, paano niya kinuha yung desire na galing sa Panginoon. And because of that desire, we will see His determination, we will see His dedication to rebuild the wall. Kaya nga, sabi ng Nehemiah, chapter number 6 and verse 15, so the wall was finished in 20 and 5th day of the month of El in 50 and 2 days. Just imagine kung gaano kabilis nila na-build ang wall, hindi siya huminto because he has a dedication to it. He didn't stop, but he kept on building the wall and finish it. Kaya nga sa buhay Kristiyano natin, huwag tayong titigil kapatid. Keep on serving the Lord. Kung ano yung sinimulan mo, ikaw ay ngayon sa Bible school, first year, second year, third year, fourth year, hanggang sa matapos tayo, we must keep on serving the Lord. Napakahalaga ng nasa puso. Yung ating ginagawa, napakahalaga na tayo naglilingkod sa Panginoon na merong puso. Kasi kung hindi tayo naglilingkod ng nasa puso, walang kwenta. Sabihin natin na kapag wala sa puso yung ginagawa mo, okay na yan. Pwede na yan. Sige, minsan lang naman to eh. Dapat kung tayo gagawa para sa Panginoon, we must give our dead level best para sa Panginoon. Hindi dapat pipitsugin yung ibibigay natin sa Panginoon. Dapat the best. Dapat yung maganda para sa Panginoon. Hindi lang yung maliit na bagay. Dapat yung pinakamalaki. We must give our best for the Lord. Give your time. Give your talent. Give your treasures para sa Panginoon, mga kapatid. It comes from the heart. Kaya nga makita natin kung paano ang Panginoon Jesucristo. Sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Makita natin paano ang Panginoon nagmahal, paano siya nagbigay, hindi lang basta-basta, hindi lang pangit, kundi ibinigay niya yung pinaka-the best, His only begotten Son, because He loves you. Sabi ng kanta, 10,000, He could have called 10,000 angels to destroy the world and set Him free. He could have called 10,000 angels, but He died alone for you and me. Just imagine kung gaano kamahal ng Panginoon, inibig Kanya ng Kanyang buhay, ibinigay Niya para sa atin. And that, how God loves us, ipinakita Niya yun nasa Kanyang puso. Kaya ngayon, sa oras ito, handa mo bang paglingkuran ng Panginoon mula sa iyong puso?
Kaya mo bang ibigay ang lahat para sa Panginoon? Kung ano yung meron sa puso mo, dapat ibigay natin para sa Panginoon. We must keep on serving the Lord from our hearts. I hope yan po ay naging blessing sa bawat isa. Our hearts is, yan ang tinitignan ng Panginoon. Napakahalaga sa Panginoon ng puso, mga kapatid. Tandaan natin, hindi talento ang nagbibuild. Hindi ang ating sarili nagbibuild, kundi ang Panginoon. Kaya nga kung tayo ay nagtitiwala sa ating sarili, kung yung puso natin ay yung mga bagay na meron tayo dito sa mundo, walang kwenta. Pero kung ang Panginoon na sa puso natin, we have the eternal treasures na sa langit at we will receive it once na tayo pumunta doon. Kaya we must keep on serving the Lord from our heart. And I hope yan po ay naging blessing sa atin. Let's all stand. Kaya kung tayo ay kinausap ng Panginoon, why not kneel down and pray to God just 2 minutes? Ano yung desisyon na gagawin mo para sa Panginoon? Are you willing to give your entire heart para sa Panginoon? Will you serve Him from the heart? Dakilang Diyos na maaprihan sa lahat. Maraming salamat pa rin sa pinagkaloob. Thank you, O Lord, Panginoon, kung saan na kami po ay handang maglingkod sa inyo mula sa aming puso. Thank you, Panginoon, sa buhay ni Nehemiah. Na siya ay nagpakita sa amin a great character kung paano po maging example sa aming buhay.